Mr. Tony Lopez, oras ganap na alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Naku, hindi po ba kayo nilalamig? Abay, medyo malakas ang ulan. Umuulan na naman dito sa Metro Manila. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pag Maulan dito sa amin. Isang maulang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Deo Macalma. Magandang hapon, Pilipinas, minus Miss Thea Pecho Carpus, Sister Elpo, Elaine Apit. At narito ang headlines na ating mabalita ngayong araw ng Martes, 24 ng buwan Oktubre. Wage increase na manggagawa sa Ilocos Region at Western Visayas inaprubahan ng regional wage boards. Pangulong Bongbong Marcos ipinag-utos na gawing 1 buwan ang probisyon para sa fuel subsidy ng mga tsuper at operators. Bansang France, Japan at South Korea tinawag na illegal, agresibo at provocative ang pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Philippine Coast Guard heightened alert simula October 27 para sa undas at barangay at sangguniang kabataan elections. Commission on Elections pupunta sa probinsya ng Abra. Pag-atras na higit 200 kandidato sa barangay SK elections, iimbestigahan. Akala ko mga teachers yung nag-aatrasan, mga kandidato na. Kandidato din, Lakay. Samantala, dating Pangulong Rodrigo Duterte kinasuhan ng grave threat matapos pagbantaan ang isang kongresista. 100 na Pilipino sa Lebanon gusto na makauwi ng Pilipinas dahil sa nangyayaring kaguluhan doon ayon sa Department of Foreign Affairs. Mga kandidatong kagawad sa Cotabato pinagbabaril habang nagkakabit ng campaign materials. 3 patay, 2 sugatan. Long weekend tatagal naman hanggang October 30. Malacanang walang balak na ideklarang holiday ang October 31. At eto, congratulations DZRH, Radio Station of the Year awardee ng Manila Overseas Press Club. At si Mayor Lakay Deo Macalma gagawaran naman bilang Radio Station of the Year. Radio Broadcaster of the Year. Ayun. Na-excite ako, Lakay. Kakahiya naman. Bakit? Katatanggap lang sa Rotary Club saka sa PAW. Public Attorney's PAW at Office. saka gintong parangal. Oo nga, no? Meron na naman. Maraming Mali. salamat po. Small things. Thank you. At sa detalye ng ating mga balita, good news sa ating mga manggagawa sa Ilocos Region at maging sa Western Visayas. Aprobado na ang wage increase sa mga minimum wage earners sa mga nasabing rehiyon. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, kabilang sa may aumento sa sahod ay ang mga kasambahay, maid of honor. Sa Ilocos Region, 30 pesos hanggang 35 pesos ang itataas kada araw na sahod ng mga minimum wage earners na magiging epektibo sa November 6. Samantala sa Western Visayas naman ay 30 pesos ang madadagdag sa sahod na epektibo naman sa November 16. Ba't di pre-preho? Dahil dito ay magiging 402 pesos hanggang 435 na
ang minimum wage sa Ilocos Region hanggang 440 hanggang 480 pesos naman doon sa Western Visayas. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iksian ang probisyon para sa fuel subsidy. Sinabi ito ni Energy Secretary Rafael Lutilla matapos ang sectoral meeting nila sa Palasyo. Ayon kay Lutilla, mula sa kasalukuyang 3 buwan ay gagawin na lang itong 1 buwan. Ibig sabihin, kapag umabot ang presyo ng langis sa world market sa $80 per barrel, hindi na maghihintay ng 3 buwan para desisyonan ang pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper at operator. Pero nilinaw ng kalihim na hindi ito nangangahulugan na buwan-buwang may fuel subsidy tuwing aabot sa $80 ang presyo o per barrel ng langis. Samantala, magsasagawa ng mas maraming maritime patrols at freedom of navigation missions ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng nangyaring insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa sasakyang pandagat ng Pilipinas na patungo sana sa Ayungin Shoal para sa resupply mission. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, mas maraming Chinese maritime militia vessels ang naispatan. Hindi lamang sa Ayungin kundi maging sa Baho de Masinloc. Kaya magdadagdag din sila ng mga magpapatrolya. Matatanda ang tinangkang harangin ng Chinese vessels ang resupply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na dahilan ng pagkasira ng BRP Cabra at civilian ship na Unaiza May 2. Samantala, hindi pa panahon na i-invoke ang RP-US Mutual Defense Treaty. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner matapos banggain ng Chinese Coast Guard ang 2 barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Browner, gagamitin lamang ang MDT kung matindi na ang aggression o pag-atake sa Pilipinas. Sa ngayon, binanggit ni General Browner na ang pwedeng gawin ay ituloy ang joint exercises ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Ito'y upang ipakita sa China na nagkakaisang mga bansang sumusuporta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaugnay po niya, narito ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Yung ganitong mga sitwasyon, Manong Deo, hindi pa po kailangan i-invoke yung MDT. Yung mga mas malalang mga atake, no? A deliberate attack, for instance, on our Philippine ships, or an attack dito sa ating territory would necessitate yung pag-invoke natin ng MDT. Pero kung yung mga ganito lang na malilit na pagbangga ay hindi muna, no? Samantala, nag-aalangan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner na gumamit ng barko ng Philippine Navy para sa resupply mission ng mga sundalo sa Ayungin Shoal. Sabi ni General Browner na pangamba ang nangyari noon sa Scarborough Shoal kung saan nagpadala ang Pilipinas ng Navy ship na tinapatan naman ng mas malaking Chinese Navy vessel. Ayon kay Browner, iniiwasan ang bagay nito na maaring mauwi sa mas malalang pangyayari. Pero sabi ng AFP Chief na pinag-aaralan naman nila ang iba't ibang paraan para makapaghatid ng supply sa mga sundalong nakaestasyon sa barkong BRP Sierra Madre. Narito si General Browner. Sinubukan na po natin yan, Manong Deo, noon. Pero ang problema, konti lang po yung supply na kayang dalhin. Of course, yung mga helicopters natin, hindi niya kaya yung mula dun sa Palawan hanggang dun sa Ayungin Shoal, masyadong malayo po, ano? So hindi niya kaya. But again, we are looking into all possibilities. Marami pa tayong pwedeng gawin.
Nagpahayag ng pasasalamat ang Department of National Defense sa suportang ibinigay ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kaugnay ito ng nangyaring pagbangga ng isang Chinese vessel sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kinilala ni DND spokesperson Director Arsenio Andolong ang pagkondena ng France, Japan at South Korea sa nangyaring insidente. Tinawag nilang illegal, agresibo at provocative ang nangyaring pagbangga sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng West Philippine Sea. Maulan ba sa inyo pag bumubuo? Oras sa ganap ng alas 4:18. Umabot na sa 109 na mga Pilipino ang gustong umuwi sa Pilipinas mula naman sa bansang Lebanon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, ito'y batay sa panawagan ng pamahalaan na lumikas na muna ang mga Pilipino bago sumiklab ang malaking gulo. Maraming embahada rin anya ang nag-abiso sa kanilang mga mamamayan na umalis na sa Lebanon kabilang ang Amerika, Saudi Arabia, Oman at mga bansa sa Asia. Sabi ng DFA Undersecretary, trabaho pag-uwi sa Pilipinas at financial challenges ang ilan sa agam-agam ang ng mga Pinoy kung bakit yung iba ay ayaw pang iwan ang bansang Lebanon. Narito si Yusek De Vega ng DFA. Denmark, Norway, Sweden, Ukraine, Canada, South Korea, pati Saudi at Oman. Sinabihan yung kanila mga mamamayan sa Lebanon, kumalis na ng Lebanon. So, ibig sabihin, may situation, nababahala lahat. Hindi naman mandatory dahil wala pang gera. Hindi pang ginera. At saka, ito naman ang sabi ng karamihan. Ayaw nilang umalis. Kasi I will quote, they have expressed reluctance to leave their current residence amidst the tension. Among the reasons are employment, concerns on financial challenges, limited deployment, upon returning to the Philippines. So, nandun na sila may sweldo na. Pero palagi nangyayari ito. It's been raining in Manila. Samantala, mistulang sinermona ng Department of Foreign Affairs si Ambassador Teddy Boy Locsin sa pahayag nito na patayin ang mga batang Palestino. Sinabi sa DZRH ni Undersecretary Eduardo De Vega na dumidistansya ang DFA sa naging pahayag ni Locsin. Giit ni De Vega, hindi sentimento ng career diplomats ang sinabi ni Locsin at nirerespeto nila ang karapatan ng mga Palestino. Iginagalang din aniya ng mga diplomats ang anumang relihiyon ng kahit sino. Narito po ang pahayag ni Yusek De Vega. Itong opinion ko po, I'm not Secretary of Foreign Affairs, no? Does it merit a reprimand? Para sa akin, pag sinabihan ka, you're a member of the Foreign Service, you're an ambassador in London, sinabi ng DFA, we disassociate ourselves, parang reprimand na yun. Parang reprimand yun, ha? Parang hindi kumakampi sa'yo ang ibang mga Department of Foreign Affairs. So parang nakakaya na yun, na-reprimand na. However, he has apologized. At saka, kung tatanungin pa siya, kasi alam namin may mga congressmen nag-comment, no? Well, kung tuloy yan, then he has to answer those comments, no? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Si Ambassador Teddy Boy Locsin kasi matalas ang dila nito. Sa Twitter ngayon, Lakay, sa kanyang ex. Ex na pala yun ngayon. Anyway, babalikan po natin, mahabigan na lang pang detalya ng ating mga balita. Ako, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinasuhan ng grave threat ng isang kongresista, Congresswoman Franz Castro. Samantala, mga kandidato sa pagkagawad sa Cotabato City, pinagbabaril kagabi. 3 ang patay, 2 ang sugatan. At para po sa mga nagtatanong kung ang October 31, bisperas ng All Saints Day ay holiday, ang sabi po ng Malacanang, walang balak ang Pangulong Marcos na ideklarang holiday ang October 31. Declare mo na, Mr. President, para naman hindi bitin. Ay, oo nga pala na kaya na. Lubusin nyo na. November 1. Naiipit eh. Ayan.
Kaso wala din naman tayong bakasyon lang. Hindi naman ako makarelate dyan. Ayan nga. Hindi yung mga empleyado sa private sector. Sabagay. Samantala, maraming salamat Manila Overseas Press Club. Gagawaran ang DZRH bilang Radio Station of the Year. At yung basahin At niya. ikaw, Lakay, Ano ay sabi? bilang Radio Broadcaster of the Year. Kakahiya Ayan. naman. Maraming salamat po. MOPC, Mr. Oo Tony nga, Lopez, that's Mr. a very Eric Canoy. prestigious award. Thank you very much. At ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Dr. Isa Suntay, it is raining in Manila. Oras ganap ng alas 4:23. RH Break Time. It's been raining in Manila. Balikan natin ang detalye natin mga balita. May lead na ang Caloocan City Police laban sa pumatay sa isang 17 anyos na estudyanteng minartilyo sa ulo sa loob ng kanilang bahay sa Caloocan City. Pinaganap na ngayon ang suspect na pumatay sa grade 12 student na taga-barangay 12 Caloocan. Kwento ng kapitbahay ng biktima, binisita niya ito sa bahay matapos makarinig ng malakas na ingay na kung 1:30 ng umaga. At dito nakita ng kapitbahay na duguan at nakandusay ang dalagan, agad itinakbo sa ospital pero idineklarang dead on arrival. At nasa ating linya ang police chief ng Caloocan City PNP, si Colonel Ruben Lacuesta. Colonel Ruben Lacuesta, sir, magandang hapon po sa inyo, Colonel. Magandang hapon po, Sir Deo, at lahat po ng mga taga-tangkilik at nanonood sa ating programa. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Kasama natin si Sister L. Magandang hapon, Colonel. Yes, Mama Sister L. Ayan. At magandang hapon po sa inyo. Colonel Lacuesta, sir, meron na nga po ba tayong lead? Sino ba ang pinaghinalaan dito sa pumatay sa 17 years old babaeng estudyante? Opo, itong insidente po na nasabi natin kanina na nangyari po sa Barangay 12 at itong biktima, isang estudyante po, ay dahil po sa masusing pagsisiyasat ng ating mga investigador, ay nagkaroon po tayo ng breakthrough sa investigasyon. So, nagkaroon po tayo ng direct witnesses na nagsabi na yung ating persons of interest nung una po, Sir Deo, ay isa na po ang ating suspect. Dahil nagkaroon po ng follow-up operation at nagresulta po sa pagka-aresto itong persons of interest natin. At meron din tayong mga direct evidence na naglilink itong suspect natin, itong persons of interest natin noong una, doon po sa biktima. At ito po ay subject for serology examination dahil meron po tayong nakuha na yung kanyang damit, yung kanyang short pants nung during the time of incident ay nakuha natin sa mismong possession niya, at ito po ay may dugo, at saka ito po ay subject for serology examination para ma-determine natin kung ano po itong dugo na nandito po sa kanyang garments. And then base po din sa mga witnesses natin na sa Deo ay nakita nila at na itong suspect natin ay during the time of incident ay galing po doon sa mismong bahay ng biktima, at base din po sa ating mga CCTV na backtrack ay andun po yung biktima ay yung suspect po natin yung oras na yon. So marami pong nagpapatunay na itong persons of interest natin ay siya na po yung suspect natin po ngayon sa insidente. Sino itong suspect, Colonel Lacuesta, sir? Yung suspect po natin ay yung pong kapitbahay, Sir Deo. Colonel, pwede ano po ba natin pangalanan? Yung una sa lahat, yung pong pangalan po, baka pwede pong hindi natin discuss muna dahil ongoing po kasi, sir, yung pagkuha natin po ng affidavit do sa ating mga witnesses para naman din po ay mas makuha natin yung detail ng insidente base doon sa account ng mga witnesses natin. Then siguro pagdating po ng
tamang panahon ay ma-discuss naman natin po kung ano po yung pagkakakilanlan itong suspect natin. Colonel, mayroon na tayong hawak na person of interest. Aside po sa kanya, ilan pa po yung kasabwat dito sa krimen at ano daw po ba ang dahilan? Base po sa inyong investigasyon, may initial na po ba kayong nakuhang impormasyon kung ano ang dahilan, bakit ginawa yung krimen? Opo, yung persons of interest natin na Ma'am Ella, naging suspect na natin. So, nag-iisa lang po ito. At yung motibo ay yun ang pinag-aaralan natin kasi base po dun sa account ng pamilya, yung tatay ng biktima, meron po nawawala ng mga gamit. So isa po doon sa ating direksyon sa pag-iimbestiga kung ito po ay may kinalaman sa robbery o bago po niya sinaktan yung biktima. At isa pa sa mga titignan natin kung ito po ay pinakailaman ng biktima ba itong suspectong biktima. Yung pang isang tinitignan natin, kaya po tayo nagkaroon ng request for genital examination at wala pa pong resulta. So yan po mama yung ating tinitignan na motibo ng krimen. Bakit sir, nung nakita ba itong biktima, ano ba siya, nahubaran ba ng damit? Natanggalan ba ng underwear? Or what? Bakit may hinala na maaari din siyang inabuso? Although na wala naman po, hindi naman siya natanggalan sa video, but again, di man natin siya santabi pa rin. Kasi di naman natin masabi kung ano po talaga yung nangyari sa loob ng bahay. But again, kasi yung sabi ko procedural, kailangan pa rin natin na may subject for genital examination. Anyway, ito naman po ay isang procedure, lalo po sa mga ganyan na estudyante po yung ating biktima. Ito bang suspect, Colonel Lacuesta, sir, na sabi nyo kapitbahay ng biktima, ito ba ay manliligaw? Ito ba ay tambay? May trabaho? Professional ba siya? May trabaho po ito sa Gayo, pero ang anyos niya po ay nasa 40 na po yung anyos niya, may pamilya din ito. Wow. Pero sa pag-sasalisik natin ay meron tayong informasyon na nakalap na meron siyang previous record, criminal record po na involved sa drugs. Kaya isa pa yan siguro ang tinitingnan natin na yung personality po mismo ng suspect. Ito pala ay nasa custody na Colonel Lacuesta, sir. So ano po ang initial na sinabi sa inyong investigasyon? Ang nasabi niya po nung nakausap natin ay pinasok niya po yung bahay at yun nga mayroon siyang talagang pag-attempt na kumbaga ay pagsamantalahan yung biktima. But again, ang sabi naman niya wala naman nangyari kasi may nahulog daw po yung But again, siyempre siya lang po yung nagkukwento at yun nga, ang akin lang dito isa siguro titignan natin muna kung ano po yung account ng mga witnesses natin para tingnan at yung mga examination natin, yun po ang magbibigay ng linaw sa lahat po ng ating mga allegations. Bakit naman martilyo ang ginamit na pampukpok sa ulo na ikinamatay ng biktima, Colonel? Ang nakikita natin po sir ay ito pong biktima ay isang athlete kasi ito. So mukhang nung may nag-attempt po itong suspect ay nagpumiglas itong biktima. Kaya at una sa lahat ay kakilala din niya po ito. So mayroon yung itong naktilyo kasi ito ay gamit po ng bahay. Kaya ito siguro yung nakita ng suspect para yun ang ginamit niya po na sa palakit dun sa biktima. Mag-isa lang ba sir itong victim sa loob ng kanilang bahay? Yes sir po, mag-isa lang po itong biktima dahil ang tatay niya po ay mayroong pinuntahan na dinala po yung kanilang paninda doon sa ibang lugar. Kaya naiwan po mag-isa itong anak nila nung gabing po yun. Nagasampan ako ng kaso laban dito sa suspect Colonel Lacuesta, sir. Inahanda natin sa Beo ngayon at sabi ko kanina ay lahat po ng pwede natin na ebidensya na pwedeng makalap pa para mas airtight po yung kaso para naman sa ganun ay mabigyan natin ng hustisya itong batang estudyante at doon sa kanyang pagkamatay sa Beo. Saan nag-aaral sir at ano ang kurso nitong batang estudyante? Isang high school po sir ito. High school. Opo. Okay, grade 12 nga pala. Anyway, Colonel Ruben Lacuesta, sir, maraming salamat po at congrats. At least may hawak na kayong suspect at sa inyong paliwanag at pagsalita ng person of interest, mukhang may kinalaman talaga siya sa krimen na Colonel.
Yes, sir. At base po ito sa mga ebidensya, alam ko sufficient na po ito, sapat na po ito. But again, kailangan natin na kung mayroon pang mga ebidensya na dapat natin isama para mas airtight po yung kaso, gagawin po namin, sir. May mga kapitbahay ba nakita sa kanya na pumasok at lumabas sa bahay? Opo, mayroon po tayong mga witnesses po na nagbigay ng affidavit at yun pa ang isa sa mga ebidensya natin na hawak. Bukod pa dun sa mga physical evidence na hawak po ng kapulisan. Colonel Ruben Loquesta, sir, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat din, Sir Deo, at magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much, sir. Ang Police Chief ng Caloocan PNP, Colonel Ruben Loquesta. It's been raining in Manila. Mukhang dun sa paliwanag po ni Colonel Loquesta mukhang siya na nga. It's been raining in Manila. Kapitbahay, may pamilya, 40 years old. Pero may mga previous cases na siya. At may record ng gumagamit ng illegal na droga palalakay. Nako. Walang may dudulo talaga, maganda yan. Sinabi mo. Standby sa ating mga reports. Standby Milky, standby Raymond, standby Val, standby Christian at Edniel. Standby Let, ano ang latest sa Malacanang? Samantala, sinampan na ng kasong grave threat si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ni Congresswoman Franz Castro ng ACA Teachers Party List. Isinampa ang kaso laban kay dating Pangulong Digong sa Quezon City Prosecutor's Office kasama ang mga abogado na sina Attorney Rico Domingo at Tony Lavinia kaninang umaga. Ayon kay Congresswoman Castro, hindi na maaring magtago ang Pangulong Duterte dahil wala na siyang presidential immunity. Ang pagharap ng kaso laban sa dating Pangulo ay kasunod ng pagbabanto ng Pangulong Digong sa buhay ni Congresswoman Castro na nakaapekto sa kalayaan at kanyang seguridad. Ginawa na nating Pangulo ang pagbabanta sa isang TV program. Ilang linggo na ang nakalilipas matapos maging issue at controversial ang confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Samantala, sa mga nagtatanong kung ang October 31 ay holiday, walang plano ang Malacanang na deklarang holiday ang October 31. Ibig sabihin may pasok sa susunod na Martes, isang araw pagkatapos ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, sinabi ng Office of the Executive Secretary na walang balak ang palasyo na gawing holiday ang October 31. Dahil dito ang long weekend ay papatak lamang ng Sabado, October 28 hanggang Lunes, October 30, 2023. Samantala, balik bakasyon ng Miyerkules at Huwebes para naman sa November 1 at 2, yan po ay sa Undas. It's been raining in Manila. Napaka-KJ naman ng Malacanang. Magli-leave na lang daw lakay yung ating mga kababayan. Dahil pwede naman yun, isang araw lang na leave. Sir President, Little President Lucas Bersamin, baka naman na pwede yung i-reconsider yan. Samantala sa ating mga reports, sa Kamara binalaan ang mga miyembro at empleyado nito laban sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI generators. Parang sa AFP, di ba? Binalaan na silang gumamit ng Artificial Intelligence app. Aris number 12, Manang Milky Rigonan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, pinayuhan ng Kamara ang mga miyembro at empleyado nito na itigil ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI image generator applications dahil sa posibleng security risk. Ito ang nakasaad sa memorandum na inilabas ni House Secretary General Reginald Velasco 2 linggo matapos mabiktima ng hacking ang website ng Kamara na congress.gov.ph. Sa AI image generator applications, nire-require ang pagsusumite ng litrato para makalikha ng imahe na gagaya sa itsura at galaw ng aktwal na tao. Ayon kay Velasco, ang naturang application ay posibleng mapanganib dahil pwedeng gamitin sa paglikha ng fake profiles, identity theft at iba pang mga malicious cyber activities. Matatandaan, October 15 nang mahak ang website ng House of Representatives. Sinundan ito ng hacking sa website naman ng Defense Department October 20 kaya pinagbabawal din sa kanilang mga empleyado ang paggamit ng AI image generator applications.
Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mula sa Kamara, puntahan natin ang Senado, repatriation at reintegration ng mga overseas Filipino worker mula sa Israel at Lebanon dapat gawing prioridad. Sino ang nagsabi niyan? Balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Elaine, Mayor, hinimok ni Senador Christopher Bongo ang makinaukulang ahensya ng pamahalaan na gawing prioridad ang repatriation at reintegration ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs na gusto nang umuwi mula sa Israel at Lebanon. Ito ay sa magitan ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Ayon kay Go, priority sa ngayon ay kaligtasan ng mga OFW na makauwi sa kanilang mga pamilya. Pagdating nila sa bansa ay tulungan ang mga itong sumalang sa job counseling, skills retraining at mga serbisyo sa kalusugan. Itinuturing natin ang mga OFW bilang mga makabagong bayani, kaya't narapat lamang na ibigay sa kanilang kinakailangang suporta. Hinimok ni Go ang mga local government units o mga LGUs na tulungan ang mga national agencies ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs na apektado ng giyera sa Israel at mga karatig bansa nito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, standby Val Gonzales. Report mula kay Edniel. Black Wednesday, ikinasa ng mga mag-aaral matapos ang pagkamatay ng isang grade 7 student sa loob ng RTU. Ano itong RTU? Rizal Technological University sa may Mandaluyong. Bakit namatay ito, Edniel? Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Israel, presentabi sa mga nakikinig, nanonood sa atin dahil susunod na impormasyon ay sensitibo at nakatrigger sa ilang individual. Nanawagan ng sentral na konserang mga mag-aaral sa Rizal Technological University sa Mandaluyong. Suot na kulay itim ang lahat ng estudyante ng pamantasan bukas araw ng Miyerkules. Ikinakasa ng RTU Central Student Council on Black Wednesday bilang pakikidalamhati sa pagyaw ng isang grade 7 student sa mismo ng kanilang campus. Ayon sa Student Council, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa insidente ikasawi na lalaking mag-aaral na una nang kinumpirma ng RTU bilang isa sa mga estudyante nito sa junior high school sa hiwalay na pahayag na pirmado si RTU President Dr. Maria Eugenia Ella Iganco. Inanunsyo ng pamunuan ng eskwelahan na naglatag ito ng counseling services para sa mga nangailangan ng tulong maging sa online chat at nangako ang RTU ng pagiging transparent, lalo na sa mga miyembro ng komunidad nito na may mga katanungan o epektado nitong insidente. Ganyan pa man, bahagi ng Black Wednesday ng Student Council ang pagtalampag ng paaralan o sa paaralan. Sila, nananahimik kung ano, mula nang puputok ang kaso noong October 19, bagamat hindi pa pinapangalanan lakay ng parehong kampo. Itong biktimang minor de edad, nag-viral na ngayon sa social media ang sinasabing pagkamatay ng isang pinatilyo matapos tumalon lakay sa ikain na palapag ng gusali sa loob ng paaralan. Wow. Sinubukan natin nga ng report yung Mandaluyong City Police dahil lumalabas yung mga post sa social media. Mayroon palang dinamdam lakay yung bata sa loob ng kanyang klase. Kailan ang nangyayari yung kanyang sinasabing pagtalon mula sa floor. Sa pahayag ng RTU Central Student Council, nababasa ang pag-iit nito na mananagot ang umano'y mga responsable sa nangyayari tragedya. Hanggang sa mga oras na ito, inaantay pa natin ang tugon ng RTU sa ating ng panig. Maging ang report ng Mandaluyong City Police. Maraming salamat, Edniel Parosa. So parang lumalabas sa Sister L, parang nag-suicide yung bata. Nag-suicide yung bata dahil tumalon sa 6th floor. Problema sa loob ng school, pero parang nakaka-alarma naman. Ayan, talaga. Samantala at speaking of mga estudyante, mahabigan, RH TV, pakiready yung picture nitong isang estudyante naman ng Ateneo de Manila University. Alam po niyo mahabigan ay nababahala naman ang magulang ng isang estudyante ng Ateneo de Manila University sa Katipunan, Quezon City. Dahil ito po ay nawawala simula po noong Lunes,
October 23. Ayan po, nasa video. Yan po ang nawawalang estudyante, mahabigan. Ito ay 16 years old at siya isang senior high school student sa Ateneo de Manila University. Ayon sa kanyang magulang na si Dennis Alhenio, ayan, ang nawawala po ay si Christian Xavier Savi Alhenio, 16 years old. At ayon sa kanyang magulang na si Dennis Alhenio, huling nakita ang batang estudyante sa may katipunan sa may UP Town Center ng October 23, alas 4:30 na sumakay ng isang tricycle. Kaya kung sino man po ang nakita o may kaalaman kaugnay sa batang ito na estudyante ng Ateneo de Manila University, senior high school student, 16 years old, na si Christian Xavier Sabi Alhenio, ipagbigay alamang po sa mga otoridad o kaya ay sa Ateneo de Manila University sa Katipunan, Quezon City, o kaya ay pwede pong itawag sa cellphone number na ito. Ayan, hindi ba nakapost yung cellphone number? Ayun. Anyway, ang cellphone number po, mahabigan, ng maaring tawagan kung makita po ang batang itong si Christian Xavier Sabi Alhenio ay sa 0917-533-5158 o kaya ay sa 0917-511-4730. I will repeat it again for the second time once more. Ayan. Ang cellphone numbers po na pwedeng tawagan kung makita niya po ang batang estudyanteng nawawala ng Ateneo na si Sabi Alhenio, 0917-533-5158 o kaya 0917-511-4730. Hanapin si Dennis Alhenio, ang kanyang magulang, o kaya ang isang abogadong si Attorney June Samaniego. Kalungkot naman, ano, ha? Dahil mga estudyanteng nagiging controversial ngayon. Ayan, na tumalon, ayan, may pinatay. Ito po ay nawawala naman. Samantala, sa isa pang report mula kay Christian, Sister L. Ito naman, ang Land Transportation Office umapila sa losing bidder sa procurement ng driver's license plastic cards na umatras na para sa kapakanan ng mga milyong-milyong Pilipinong driver. Ang report mula kay RH8, Christian G. Golomanyo. Christian? Lakay at Sister L na nawagan at umapila na ang Land Transportation Office sa All Cards Incorporated na losing bidder sa procurement of plastic cards para sa pag-iimprenta ng lisensya sa pagmamaneho, may atras na ang kanilang sinampang kaso sa korte. Ito ay kaugnay ng inilabas na preliminary injunction ng QC Regional Trial Court o pagpapahinto sa procurement ng plastic cards na makakaapekto sa renewal ng lisensya na posibleng bumalik sa papel at extension ng expiration. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, bagamat handa ang gobyerno sa mahabang legal battle sa korte, wala umanong mawawala sa pagpapakumbaba para sa kapakanan ng mga apektadong motorista. Matatandaan na kinwestiyon sa korte ng losing bidder na All Cards Incorporated ang pagkapanalo ng Banner Plastic Cards Corporation sa procurement dahilan para ito'y pahinto. Sa datos ng LTO, sa kontratang 5.2 million na plastic cards, nasa 1.9 million pa lamang na na-deliver na gagamitin sana para matugunan ang backlog. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DPRH, ito sa Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Mr. Gigolo, Christian Manio. Standby sa ating mga reports. Ayan, may panawagan pa rin po tayong isa mahabigan. Bukod sa nawawala estudyante ng Ateneo de Manila University, tinatawagan po natin kung sino po ang nakakilala o kaya nakakita kay Val Gonzales. Hindi po namin siya makontak. Ayan. Akala ko. Dahil maganda yung kanyang report, mahabigan, abay tumatakbong kapitan sa isang barangay sa Davao de Oro, inambus ng riding in tandem, patay. What is happening to our country, General Acorda Kuyang Noble, sir?
George Boy, Mr. Chairman George Erwin Garcia. Standby Val Gonzales, abay kagabi yung mga kandidato naman, supporters, pinagbabaril din kagabi sa Cotabato City. Naku, Lakay, alam mo ba, dyan nga sa area ng Abra. Jimmy Angay-Angay, meron din dyan kagawad naman, Lakay, binaril, patay din. Naku, daming karasan nangyayari. Sa Ba't ang daming nagkalat na baril, merong ipinapatupad na gun ban? At dyan nga, Lakay, sa Placer, Masbate, mayroon namang tumatakbong punong barangay ang inambush, bodyguard niya ang patay. Naku. Siya naman sugatan. Babalikan po natin ang detalye, mabalitang yan sa ating pagbabalik. Oras, Doktora Beng Lee, Doktora Alan Racho, Hermana Rosie Sarangaya. Oras, Sister L. 4:55. Balikan natin ating mga reports. Ayan, bibisita ang opisyal ng COMELEC sa Abra matapos mag-atrasan ang halos 250 kandidato sa barangay at SK elections. Naku, patay tayo dyan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, gagawin niya na Executive Secretary o Executive Director Chupisto Elnas Jr. at Executive Director for Operations Rafael Olaño ang pagdalaw sa Abra sa Huwebes. Sabi ni Garcia, gusto nilang malaman ang tunay na sitwasyon sa Abra, lalo't sinabi ng pulis sa probinsya na wala namang nananakot sa mga kandidato. Noon ang sinabi ni Garcia na nag-atrasan na sa pagtakbo ang mga kandidato dahil sa payo ng kanilang mga elders sa probinsya dahil sa nangyayaring karahasan. At ilang araw nga bago ang barangay at SK election sa October 30, naitala ilang karahasan sa pamaril at pagpatay sa 3 kandidato sa eleksyon sa magkakaiwalay ding lugar sa Pangasinan, Masbate at Cotabato. Sa Pangasinan, patay ang biktimang si Arnel Adolfo Flormata, kumakandidatong barangay kapitan sa Aguilar, Pangasinan. Katatapos lamang ni Flormata na magtalumpati at patungo na sa kanya sasakyan ng barilin sa ulo ng mga suspect na sakay ng tricycle. Sa Masbate City, todas din ang tumatakbong barangay kagawad na si Juvie Pintor, habang sugatan naman ang kanilang barangay chairman na si Joseph Martinez ng pagbabaril naman sa isang lamayan. Naku, nasa lamay. Samantala, ang masayang pangampanya naman sa Cotabato City kagabi ay nauwi naman sa pamaril na ikinamatay ng tumatakbong barangay kagawad na si Dato Alfar Ayunan at ikinasugat ng 3 iba pa. At eto nga, Lakay, sa una nga pagkakataon sa loob ng 78 years pala, Lakay, bibigyan ng pagkilala ng Manila Overseas Press Club ang mga outstanding journalists at media organizations sa bansa. Kabilang nga sa mga tatanggap ng parangal, ayan, Lakay, wala ba tayo dyan? Si Lakay Deo Macalma bilang Radio Broadcaster of the Year at ang DZRH naman po bilang Radio Station of the Year. Isasagawa ang awarding ng prestiyosong 2023 MOPC Bell of Freedom and Excellence o BFE Prize sa Fairmont Ballroom, Makati City. Bukas po yan alas 11 ng umaga. At kasama rin sa recipients ng award ang iba pang mga kilalang personalidad. Kabilang na ang namayapang si Mike Enriquez ng GMA Network para sa Lifetime Achievement and Broadcast Journalism 2023 Award. Si Miss Carmela Mel Tiangco bilang Television Broadcaster of the Year. Lucy Cruz Valdez bilang para sa Lifetime Achievement Award at iba pa pong mga personalidad mula sa telebisyon, radyo at print media. Isama rin ang Philippine Star bilang Newspaper of the Year. At kasama rin ang GMA7 bilang Television Station of the Year. At ganoon din, marami pang columnist, pati si dating Chief Justice Artemio Panganiban ng Inquirer. At si Ma'am Yoli Crisanto Sobel de Ayala ng Globe. Sobel de Ayala. At si Secretary Cheloy Garafil ng Philippine ng Presidential Communications Office PCO dyan sa Malacanang. At si sino pa ba? Sino pa ba? Yung reporter ng si Lakay, si
Sino ba yan? Nakalimutan ko bungad. Siya yung bungad lakay eh. Oo nga eh. Ayan, si Ami Pamintuan, na columnist ng editor ng Philippine Star. At kasama rin ang ikaw talaga, asa na yun? Sorry na lakay. Ito na sino? lakay. Ibabanggitin ko Baka na. sabihin ni Hindi ko kasi nasulat lahat. bias tayo, di natin binabanggit Kasi yung lakay, mga kakumpetensya natin. Hindi Banggitin naman, din natin, binanggit ko i-congratulate din natin. Mapupuno kasi yung Okay yung system lang. Ay, ayaw tuloy lakay magbukas. Ayan, sino yung reporter ng ABS? Nakalimutan ko yung pangalan ng lakay. Bayan. Eto na lakay. Tawagin mo muna si Aliyah. Charot lang. Alamin mo natin ang report mula naman kay Aliyah. Abay si Chris Aquino. Anong nangyari kay lakay. Chris? Nakita ko na. Malabo na daw na makabalik sa TV. Ganun ba? Dahil sobrang pero payat na. Alam mo ba lakay, ano na siya, pina-follow ko kasi siya sa Instagram. Kahit paano nakita ko may improvement na yung kanyang yung itsura niya, hindi na katulad dati na sobrang payat na payat. Ayan, But anyway, alamin natin ang showbiz report ng ating showbiz princess na si Miss Aliyah Ikatlo. Aliyah. Lakay at Sister L, 5 years na mula nang i-reveal ng Queen of All Media na si Chris Aquino na mayroon siyang sakit. At nitong June 22 o 2022, nang lumipad siya pa US para magpagamot sa kanyang autoimmune diseases. Active na active si Chris sa pag-update sa social media ng kanyang medical condition. At kaugnay nga nito, isang follower sa Instagram ang nagkomento sa kanyang litrato at sinabing umaasa siya na makakabalik sa telebisyon si Chris dahil miss na anilang makita ang actress. Taga naman ni Chris, nais man niya bumalik ay nagbago na ang kanyang katawan dahil sa mga pinagdaanang sakit. Hindi na rin daw siya ang dating Chris at iba na ang kanyang nais na mission ngayon. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, sino yung maraming salamat Miss Aliyah, Thank TV you, Aliyah. Reporter of the Year. Ayun, si Dennis Datulakay. Magalit sa atin si Dennis. Ng ABS-CBN Integrated News. Ayan. TV Reporter of the Year. At si Dax Lucas, Business Writer of the Year. Ay, grabe ang grapevine niyan. Daming bubwit niyan. Si Alex Magno ng The Philippine Star, Columnist of the Year, lakay. At nabanggit mo na si Ma'am Yoli kanina. And si Miss Lucy Cruz Valdez, nabanggit ko na pala sa item. Si, nabanggit mo na sila lakay Si former Chief Justice Artemio Panganiban, Ana Marie Pamintuan, at si Miguel Belmonte lakay. Siya ang President CEO ng Philippine Star bilang Newspaper of the Year. At ang GMA Network, Attorney Felipe Gozon, ang CEO Television Station of the Year naman sila. Para sa ating fellow awardees sa MOPC Journalism Awards, congratulations po. Ayan. At kita-kits sa bukas. Nandiyan pala lakay ang DICT. Oo nga pala. Magkikita kayo ni Attorney Ivan John Uy. At bago tayo magwakas, happy birthday muna kay Doc Willie Ong. Hi Doc Willie, happy birthday. Kay Miss Manny Ochoa. At ganoon din si Kuya Jonathan ng Manila Travel Square and Compass Club. At siyempre si Manang Bing Adalin ng Davao City. At Kuya Ron Makadangdang. At batiin daw natin ang mga taga saan? Barangay San Isidro, Antipolo City. Oo, si Carex Kayanong pala shout out natin. Nakikinig, nanonood daw sila ngayon sa Antipolo. Diyan sa Barangay San Isidro, Antipolo. Matindi ang house-to-house campaign niya, ha? Parang si Kuyang Ading Salvador ng Barangay Aluwa, San Isidro, Nueva Ecija. Ganun din, lakay. Si ating Shirley Daes dyan sa Barangay Campo Aguinaldo, Quezon City. At si Kapitan John Padjernos ng Limbakin, Haen, Nueva Ecija. Ayan. Best of luck. Good luck sa ating mga kandidato. At wag gagamit po ng karasan. Sabihan po natin yung mga supporters natin.
Huwag masyadong maiinit. Chill lang. Lakay, para mas aggressive pa yung supporters. Oo nga. Sports lang dapat. Ayan, relax lang, di ba? Aling felicidad. Chill lang po tayo, baka tayo di abutan ng Pasko at bagong taon. At ayan po ang kabuuan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, minus Miss Tea Pecho Corpus. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Ure at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye.